Advice nyo sa mga new generation vloggers po. New generation bloggers. Well, alam mo, may debate ngayon kung journalist, ang bloggers. Alam mo, sa akin hindi yun relevant. Ang importante ay maging makatotohanan tayo. Whatever our medium is, we should be truthful. So just because you're not a professional journalist, you're a vlogger, does not mean that you have less responsibility. May responsibilidad pa rin tayo sa katotohanan. No matter what platform we use, no matter what we call ourselves, dapat maging truthful tayo. Kasi ang dami ngayon, kasinungalingan eh. So, we need to fight against that. We need to push back against that with the truth. Sir, isa na lang po. Yung pong latest na post sa social media, yung kalbo na ano, you know that one? Yung nag-ano ng baril. No, Yung nagkasa ng baril, nakita nyo ba? yeah, of course, yeah. Ano pong ano nyo doon sa, kung nag-take ng video na yun? Well, alam mo, mga ganong klaseng insidente, madalas mangyari yon, but hindi lang nakukunan. So, ako, saludo ako doon sa naglakas loob para makunan yon at i-upload dahil alam ko binantaan din siya. So, ang sa akin importante ay lahat naman tayo may mga camera ngayon. Piliin natin yung mga sitwasyon kung saan natin gagamitin at kung paano. Kasi pwede tayong makaligtas ng tao. Pwede tayong makatulong sa Sa mga naapi? mga naapi para sa katarungan. Diba? Gamitin natin yung kapangyarihan ng teknolohiya para sa kapangyarihan, para sa katotohanan at para sa katarungan. Yeah. Sir, pakiulit yung pangalan nyo, si Dave. Ako po si Howie Severino, isang dokumentarista na taga GMA Network. Thank you very much po. Salamat. Hindi ka gumagaw na assignment mo. First time to see this. We are Baguio vloggers. Sir, I would just want to ask one question po. Since you are talking about the youth and also digital era na po ngayon, ano po yung pinaka-the best na maisasuggest niyo po sa mga kabataan ngayon na pwede nilang i-content so far na nakakapag-improve din po dito ngayon sa ating innovative ngayon? Well, para sa akin, ang lagi kong payo sa mga estudyante ay huwag na kayo lumayo sa tahanan. Kunan nyo na ng video yung mga tumatanda sa inyong mga pamilya dahil kahit ayaw natin isipin, mas magiging maiksi na yung buhay nila kaysa sa'yo. So, sa akin, gumawa kayo ng family treasure, interviewin nyo yung mga magulang nyo, yung mga lolo at lola nyo, at tungkol sa kanilang buhay. At makaka-practice din kayo na yun, wala na kayong problema sa access. Before you try anything else, document your own families, document your own homes, and then from there, you can widen your experience by documenting your community. Pero, umpisa kayo sa tahanan because you can do storytelling without leaving your homes. Right. So yung pinaka-safest is start within your home. Yes. Thank you so much. And by the way, kanina medyo nawala po ako disconnected. But how did you start? How did you start po sa pag-share ng mga information? Well, ako, sa totoo lang, grade 5 pa lang gusto ko na maging journalist. Kasi, in-encourage din kasi ako ng tatay ko. Yung tatay ko ay naging journalist bago siya naging foreign service officer. At lagi kami may dyaryo sa bahay, lagi kami may news magazine sa bahay. Kaya meron akong very supportive na family environment, home environment. At kahit hindi naman may kaya yung pamilya ko, they made sure that I had what I needed to develop my interests. And tuloy-tuloy na yun. Sinabi ko sa magulang ko na nais kong maging journalist ay buo yung kanilang suporta sa akin. So, napaka-importante yan. Ngayon na magulang ako, parang binabalik ko rin yung ganong klaseng suporta sa aking anak. Okay, sir. So nakita ko marami na po mga camera ngayon na naglabasan ngayon. One last question. Is vlogging or media content creator is a competition? Para sa amin? Competition po ba yung vlogging or media creator? Well, lahat naman tayo competition. Alam mo kasi, may tinatawag na attention economy.
So hindi lang cash economy, pero hindi lang hindi lang yung mga negosyo nagko-compete para sa cash ng maraming consumer, pero tayo mga communicator, we're competing for people's attention. But sa akin, mas malaki pa yung mission natin bukod sa competition or being competitors. Sa akin, ang pinaka mas importante doon yung paglalahad ng katotohanan. Kasi sa communication, di ba, hindi naman ibig sabihin na ang kino-communicate mo ay totoo Maraming kasinungalingan at kino-communicate niya. So, sa akin, ako kaalyado ko. Hindi lang competition, pero kaalyado ko lahat ng mga communicators na naghahanap at nagpapahayag ng katotohanan. Kasi yan naman din ang aking vision. And I'm sure yan din ang vision ko. Kasi kung hindi ka na umalis ng bahay. Di ba? Pwede kung nag-iimbento lang tayo na mga storya, hindi na tayo kailangan lumusong pa sa ulan. Di ba? Doon lang tayo sa ating bahay, hindi na tayo kailangan pumasok sa pamasahe, gasolina, etc. Pero dahil interesado tayo sa katotohanan at yun ang ating misyon, ay lumalabas tayo ng tahanan, lumulusong tayo sa ulan, pupunta tayo sa mga ganitong klaseng event para maghanap ng storya, ng totoong istorya. So, in that sense, magkasama tayo, magkaalyado tayo. So, I would rather emphasize that rather than being a competitor in the attention economy. That's right. Thank you so much, sir. And I'm so pleased talaga na naman po na kasama natin ikaw. Sir, Thank you so much. ano pa Yeah. ang masasabi ninyo sa mga bagong content creators ngayon? Yung mga vloggers ngayon? Yung mga bago po? Ang masasabi ko ay sana number one ay maging totoo sila. Pumanig sila sa katotohanan Yes, sir. at maging fair. Maging fair. Kasi pwede naman makatotohanan yung sinasabi mo pero hindi ka rin naman fair. Di ba? So I think those need to go hand in hand. Yung fairness at saka yung truth. So I think pag pinagsama mo yan sa lahat ng iyong communication at mga content na nililikha mo ay isang mabuting paglilingkod yun para sa lipunan. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you so much.